worldwide, speaking of yung tinatawag natin social media. So, naka-live na po ako, so mag-start na po ako ng magsalita ng Tagalog. Ating talakayin ngayong araw patungkol sa may nag-request nga kung pwede tatalakayin natin patungkol sa mga bawal na pagkain, espesyal sa baboy. Yung mga panampalataya sa ating mga kapatid na mga Seventh-day Adventist Church, kinakapipis nila ang pananampalataya sa ating mga kapatid ng mga Judaismo, yung mga Hudyo. Yung tinatawag na seremonyalo ng mga Hudyo. Kaya ang mga Hudyo, meron silang mga swerte po sila kaya sila ang kinilala ng Panginoon, ng dakilang Ama, na sila po ang unang tinatawag na the first chosen people of God. So sila po ang sila ang una na binigyan ng tinatawag na Ten Commandments, yung tinatawag na divine law o moral law. Maliban dyan binigyan sila ng Ten Commandments o moral law. Meron din silang tinatawag na ceremonial law. Ano po ba yung ceremonial law? Tingnan natin yung Dictionary of the Bible by John Mackenzie. Ganito ang, kung tingnan natin, ceremonial law in Hebrew, hukom or tsuga. Yun sa Hebrew. Tinignan natin ang Dictionary of the Bible by John Mackenzie. Men's custom of the nation, the destruction of perfectly good animals for sacrifice, and the rejection of food sources such as pork and rabbit. Tinatawag yun nga ceremonies regarding uncleanness. So, yun ang hindi yun considered natin na tinatawag na general law, yung mga pinagbabawal na pagkain sa reliyon ng mga Judaismo, mga Judaism. Tinatawag lang yun na ceremonial law. Hindi yun general law. Ang general law is yung Ten Commandments. So, yun ang general law kung tinatawag nating divine law or moral law. Pero yung ceremonial law, meaning eksklusibo lang yun sa taga-Israel. So, maliban dyan, mayroon silang tinatawag na judicial law bilang state religion. Katulad din ng ating mga Islamic countries, ating mga kapatid na mga Islam, mga Muslim. So, state religions din sila. So, ang Israel, hanggang ngayon, state religion po sila. Kung ano ang pananampalataya nila, yun po ang batas nila. Yun ang utusan nila. So, maliban nga, mayroon silang binigyan sila ng Diyos ng Ten Commandments, mayroon din silang tinatawag na ceremonial law, eksklusibo sa kanila, pero pinahintulutan ng Diyos ang kanilang ceremonial law before Christ. And then meron din silang judicial law, concivil law bilang state religion. So, diyan sa judicial law, nagawa sila ng batas na makonsidera natin nga death penalty. Yung mababasa natin sa Exodo 35:3, yung makalabag sa kautusan nila, yung sa Tagalog, yung maghaling ng kalayo, yung magdain ka ng magsain ka ng panahon ng Sabat nila, yung 7 araw.
Yun ang araw ng pahinga nila at pagsamba. Pag magsaing kayo, papatayin kayo pag makita kayo ng mga eskriba at mga parisyo. Yun ang tinatawag na judicial o concebilo sa kanila. So, meaning, hindi yun ceremonial o hindi yun general o yung mga utos nila na bawal ang pagkain ng baboy. Ayon sa nakasulat sa Leviticus chapter 11, verse 7. Lahat ng sa chapter 11 ng Leviticus, nandyan ang bawal na pagkain at yung pwedeng kainin ng mga animals, hayop, kung ating babasahin. So, una nilang gamitin ang Leviticus 11:7. Ating babasahin na bawal hindi ipakain ang baboy o karning baboy. Ang baboy biyak nga ng kuko, ngunit hindi naman ngumunguya. So sa Bisaya, mangungusap, mangunguya. Nangunguya ng pagkain mula sa sikmura. Kaya hindi ito dapat kainin. So, sino ba, kung tingnan natin, at ating i-contextualize, kung tingnan natin, sino ba ang inuutusan na bawal ang pagkain ng baboy? Sa today's English version, sa Bisaya, hugaw kini alang kaniyo. Marumi ito para sa mga taga-Israel. Hindi yon konsidera natin na generalo. So bawal ang pagkain ng baboy para sa kanila marumi, kay hindi yon yan tinatawag na ngumunguya ng pagkain mula sa sikmura. Pero may yung mga tinatawag nating baboy yung sa Tagalog butakal. Mangunguya yon sa kanilang kinakain. So, hindi siguro kainin ang butakal ikaw. So, yon ang gagamitin nila. Ang Leviticus chapter 11 verse 7. Then, may follow-up sila na sita sa Biblia, ano ang mangyari pag ang tao ay kumakain ng karneng baboy? Ano ba ang mangyari sa kanya? Para ang kumakain ng baboy ay maliligtas ba? Maangkin ba niya ang buhay na walang hanggan? Ilang gagamitin yung sulat ni Propeta Isaias. Ang sulat ni Propeta Isaias sa 66, 15 hanggang 19. Ating babasahin. Kung ano ang mangyari sa tao na kumakain ng karneng baboy. Darating si Yahweh na may dalang apoy. Apoy pala. At nakasakay sa mga pakpak ng bagyo upang parusahan ang mga kinakumuhian niya. Apoy at tabak ang gagamitin niya. So, kung sa pagpaparusa sa mga magkakasala, tiyak na marami ang mamamatay. 17. Ang sabi ni Yahweh, malapit na ang wakas para sa mga naglilinis ayon sa tuntunin ng pagsambang pagano. So, ang unang tinutukoy dito, ang naglilinis. Sa Bisaya, una na parurusahan ang lahat, ang tanan
nga naghinlo o nagbalaan sa kanilang sarili. Yung nagbanal-banalan, naglilinis sa kanilang sarili sa today's English version. Ang ginagamit ko is King James Version. Talata. Magandang balita, Biblia, pero King James Version ito. So, sa today's English Version, nung nagbanal-banalan at naglilinis ng kanilang sarili, ang unang tinutukoy na paparusahan ng apoy. Ating patuloy tayo dito, nagproposisyon ng mga sagradong hardin at kumakain ng karning baboy, daga at iba pang hayop na karumal-dumal. So, special mention po ang kumakain ng karning baboy, ang parusahan ng apoy, sabi ni Yahweh. So, delikado po tayo mga Katoliko Lahat ng mga Katoliko ay kumakain ng karning baboy, lalong-lalo na yung special putahin natin, yung litson. Parang hindi special ang isang selebrasyon pag walang litson. Pag meron litson, parang special yun. Diba? So, yun ang gagamitin nila na mga sitas sa Biblia laban sa ating sa ating mga pananampalataya natin nga bakit tayo mga Katoliko kumakain tayo ng baboy, karning baboy. Ang lahat na kumakain ng karning baboy ay parurusan sa Yahweh, pinaagi sa apoy. So, ating yung sasagutin. Meron ng mga nag-online po tayo sa FB. Meron ng mga acknowledge natin mamaya, bago tayo mag-extra, acknowledge natin mamaya yung mga so, yung mga viewers natin. So, ating sasagutin, kaya mayroon tayong kasabihan na yung mga yung mga kamalian na turo, pag inuulit-ulit, parang totoo na yan, parang tunay na yan sa mga kapatid nating hindi nakaunawa sa ating pananampalatayang mga Katoliko. Yung mga mali ng mga turo, inaulit-ulit nila, so parang totoo na yan para sa ating mga kapatid ng Katoliko na hindi nila alam ang ating pananampalataya. Hindi nila naunawaan ang ating pananampalataya. Ang nasa lahat, I said earlier na yung kautusan na yon, eksklusibo lang yon sa taga-Israel. Pero, ang unang minensyon, unang tinutukoy na parurusahan, hindi lang yon ang kumakain ng karning baboy. Yung nagbanal-banalan at naglilinis ng kanilang sarili. Sino ba yon ang nakasali din sa parurusahan ng apoy? So, kung tingnan natin, yung nagbanal-banalan o nagbalaan o sa Bisaya, nagbalaan sa ilang kaugalingon, sa nagbanalan sa kanilang sarili at naglinis sa kanilang sarili, sino ba yun? So, malinaw na hindi yun kumakain ng karning baboy. Iba yung kumakain ng karning baboy, iba yung nagbanalan sa kanilang sarili at naglinis sa kanilang sarili. So, sino ba yung nagbanalan o naglilinis sa kanilang sarili nga hindi kumakain ng baboy? Ayon sa Leviticus 11, kung patuloy natin basahin ang talata 44, ito ang mababasa natin sa chapter 11 pa rin sa talata 44 po tayo. Iingatan ninyong malinis ang inyong sarili, sapagkat ako si Yahweh, ang inyong Diyos ay banal. So, kung tingnan natin mga kapatid, kasali sa paparusahan ng apoy, yung hindi kumakain ng karning baboy.
yung nagbanalan sa kanilang sarili at naglilinis sa kanilang sarili. Hindi po siguro masasabi natin yung naglilinis at nagbanalan sa kanilang sarili ay kumakain ng baboy. So, malinaw na yung nagbalaan o yung nagbanalan at naglilinis sa kanilang sarili, hindi yun kumakain ng baboy, ng karning baboy. Pero bakit kasali sila sa paparusahan ng apoy ni Yahweh? So, para yung ating mga kapatid na mga SDA, with your respect sa kanila, na meron akong pinupost sa FB nga sa Bisaya na ang baboy, hindi na sa Bisaya, hindi yun marumi ang baboy. Hindi, ang baboy, dili hugaw. Kay dito lang sa slaughter, gaayo na naog hugas sa taga-slaughter. Nililinis na yon sa taga-slaughter. Mas marumi pa yung kambing, kaya ang kambing walang, hindi yun maliligo. Matakot sa tubig. Yun lang ang joke natin. So, ang tanong, yung sinasabi natin kanina na yung kautusan na yon ay kautusan lamang yon eksklusibo sa taga-Israel, yung reliyon ng mga Judaismo. Ang tanong, nagpapatuloy ba yung kautusan sa panahon ng bagong tipan o panahon ng ating Panginoong Hesukristo? At pananampalataya ba sa ating Panginoong Hesukristo ang hindi kumakain ng karning baboy? O may mababasa ba tayo sa lahat ng entire New Testament from Matthew to Revelation na nagsasabi, isa lang sita sa Biblia na nagsasabi ang isang apostol, mga apostoles, o ang ating Panginoon Hesus nagsasabi, huwag ninyong kainin ang karning baboy, marumi yan, bawal yan. Pag mayroon kayong mababasa dyan sa New Testament o Bagong Tipan, aakap ako sa inyong hiwalayan ko ang aking panampalatayang Katoliko at magsabilista lang po ako, magpabautismo po ako, magpabinyag po ako ng SDA. Ano yun sa Bisaya? Sang-ayon po ako kung gagamitin sa pagbabautismo yung bukal na tubig. Sang-ayon pa ako. Pag mayroong mababasa diyan sa Biblia na bawal o marumi ang karning baboy sa bagong tipan. Pero tingnan natin ang Biblia sa bagong tipan. O tingnan natin kung ano po ba ang turo, pangangaral ng ating Panginoon Hesus patungkol sa pagkain. Ating babasahin kung ang pagkain ay importante ba para tayo maligtas? Ating babasahin ang Marcos 7:15 hanggang 19. Ating babasahin. Yun, mula tayo okay. Are 15. 14 ta. 14 muna. Ang hiding ito, ang nagpaparumi sa tao. So, yun ang hiding sa Marcos 7:14 hanggang 19. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang makapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig. 17. Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kaniyang mga alagad
tungkol sa talinghaga. Yung mga alagad niya, yung mga apostolis niya, dati ay membro ng Judaism, reliyon ng mga Hudyo. Before nga hindi pa sila na-convert sa reliyon ng mga Kristiyanos. Religion, yung sa Almanac, sa libro ng World Almanac, Judaism is the religion of Jews, Christianity is the religion of Jesus Christ. So, ang reliyon ng mga Hudyo ay Judaism, hindi Christianism. Pero maraming mga kanilang lahi is Hudyo, pero na-convert po sila sa reliyon ng ating Panginoong Jesucristo ng tinatawag na sa early Christian na tinatawag na Kristiyanong reliyon. So, patuloy tayo ating babasahin ang 17. Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na siya bahay, siya ay tinanong ng kaniyang mga alagad tungkol sa talinghaga. 18. Kayo man ba'y wala ring pang-unawa? Tugon ni Jesus, hindi ba ninyo alam na hindi makapagpaparumi sa tao ang kinakain niya? So, malinaw nga ang turo ng ating Panginoon, hindi makapagpaparumi ng tao, ang kinakain niya. Sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan. At pagkatapos ay idinudumi. Close parenthesis. Pagsasabi nito'y para ng ipinahayag ni Jesus na maaring kanin ang lahat ng pagkain. So malinaw mga kapatid, kung tingnan natin ang contextualize natin. Pag sabi yun nga sa 19 na malinaw na ating babasahin ulit ng 19 sa pagsasabi nito'y para ng ipinahayag ni Jesus na maaring kainin ang lahat ng pagkain. So, ang context yun, patungkol sa bawal na pagkain. So, kinonfirm na wala ng bawal na pagkain, wala ng marumi na pagkain. Lahat ng pagkain pwede nang kainin. So, ang context yun, nag-address yun ang sulat ni Evangelista Marcos 7:14 hanggang 19 patungkol sa mga marumi na pagkain na para sa kanila marumi ang pagkain. Kinonfirm sa Evangelyo ni San Marcos mula sa bibig ng ating Panginoon na pwede na rin kanin ang lahat ng pagkain, wala nang bawal na pagkain. So pagkasabi na walang bawal na pagkain, so tumutukoy dyan sa hindi naman pwede nga mo magsabi tayo na Brad, pwede na kainin yung baka at kambing. Hindi naman nga, wala namang mababasa yun sa Biblia nga bawal kainin ng kambing at baka. Diba? Iba pang para sa kanila, para lang pwedeng kainin. So, yung context yun sa Ebanghelyo ni San Marcos is tumutukoy yun sa bawal na pagkain. So, kinonfirm ng ating Panginoon, sa turo ng ating Panginoon, na wala ng bawal na pagkain, pwede na kainin ang lahat ng pagkain. Kaya ang pagkain na musulod, pumasok sa bibig ng tao, hindi yun makaparurumi sa kanya, kundi yung lumalabas galing sa bibig ng tao, galing sa puso ng tao, yung mga pagmumura. Yun, grabe yung pagmumura. Yun ang makapagpaparumi sa tao. So, yun ang pangangaral, turo ng ating Panginoon. So, kinonfirm ng ating Panginoon na malinis na ang lahat ng pagkain. Kailan ba nililinis ng ating Panginoon ang lahat ng mga
mananap o yung hayop na kinusunduran na marumi. Ating babasahin ang Gawa. Gawa, Acts of the Apostles, chapter 10. So, chapter 10, just hanggang si kapitulo mula mag 9 mula 9 muna. Kinabukasan hanggang 16, ating babasahin. Gawa 10, 9 hanggang 16. Kinabukasan ng malapit na sa Joppe, ang mga inutusan ni Cornelio, si Pedro na may umakyat sa bubungan upang manalangin. Matatanghaling tapat na noon. At siya'y gutom na gutom. Pag nangaral tayo ng Biblia, yung 4 Gospels, Mateo, Marcos, Juan, Lucas at Juan, at saka yung Gawa, kinukonsidera yun na isang konsidera natin nga isang historical. So, yung Gawa, tumutukoy rin nga parang historical. Nagsalaysay yun sa nangyayari ni Apostol Pedro at saka ni Cornelio, patungkol sa ano po ang nangyayari sa kanila. So, makonsidera po natin yun na isang literal o tinatawag na natin nga literal yun ang mababasa natin. Yung nagugutom si San Pedro, ating babasahin ulit. At siya'y gutom na gutom. Gutom na. Ngunit habang inihahanda ang pagkain, siya'y magkaroon ng pangitain. Nabuksan ang langit at nakita niyang inuhugos sa lupa ang isang waray malaking kumot na nakabitin sa 4 na panulukan. Naroon ang lahat ng uri ng hayop. So, naroon ang lahat ng uri ng hayop. So, generic term yun ang mababasa natin. Mga lumalakad at gumagapang sa lupa at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig niya ang isang tinig na nagsabi, "Tumindig ka, Pedro, magpatay ka't kumain." So, pag agsabi nga tumindig ka, Pedro, hindi yun nagsabi ang tinig mula sa langit na yung ano yun, kumuha kayo ng mananap yun nasa may kumot, Pedro, at papatayin mo at kumain ka. Hindi. Tumindig ka, Pedro. So meaning, yung lumalakad na mga hayop nandyan sa lupa. Nandito sa lupa. Di ba? Kung tingnan natin ang Kapitulo 11, ini-specify na ni San Pedro yung mga hayop na mayroong 4 na paa. Sa Bisaya pa, 4 ang tiil. 4 na paa. Tinutukoy ni San Pedro ang nakita niyang pangitain sa isang kumot na mayroong hayop na 4 na paa. So wala naman akong nakitang baboy na 3 lang po ang paa o 2 lang pong paa.
Kawaso, ang baboy is isang, di ba? Ang baboy is 4 na paa. Pero lahat ng klaseng hayop ang nakita ni San Pedro. Ating patuloy tayong nabuksan ang langit, nakita niya ang lahat ng dito sa 12. Naroon ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad at gumagapang sa lupa at mga lumilipad sa himpatawid. At narinig niya ang isang tinig nga nagsabi, "Tumindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. Magpatay ka at kumain." Ngunit sumagot si Pedro, "Hindi ko po magagawa iyan, Panginoon. Kailan may hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat." Bakit po yun ang naisip nan sa loob nandyan sa loob at nasa isip ni Apostol Pedro? Bakit po? Dahil before siya na-convert sa ating Panginoong Hesus, membro po siya sa tinatawag na Judaism religion ng mga Hudyo. So bawal nilang kumakain ng para sa kanila na kinikilala nilang marumi. So may refuse si San Pedro, hindi ko karapat-dapat na hindi pa siya kumakain ng marumi na itinuturing na marumi o hindi karapat-dapat. Pero tingnan natin kung ano ang response ng Panginoon. Muli niyang narinig ang tinig at ang sabi sa kanya, "Huwag mong ituring na marumi ang nilinis ng Diyos." So malinaw mga kapatid na itinuturo ng ating Panginoong Hesus ang tinig na narinig ni San Pedro galing mula sa langit na nagsabi, "Huwag mong ituring na marumi ang mga hayop na nililinis na ng Diyos." Ano po bang lilinisin ng Panginoon ng Diyos, mga kapatid? Yun bang mga hayop na kinikilala na hindi marumi o yung pwedeng kainin? Malilinis na pagkain? So, ang tumutukoy yung sitas na yon, tumutukoy sa mga marumi na hayop. Hindi naman pwedeng magsabi ang Panginoon na nililinis ko na ang lahat ng hayop na malinis. Diba? So, ang dapat lilinisin ng Panginoon, yung kinikilala ng mga hayop na mga maruming hayop, tulad ng baboy, na 4 ang paa. Diba? Yung nakita ni San Pedro diyan sa may kumot na mayroong 4 na paa. Pero kung gagamitin natong sitas, ang salin ng Biblia, yung tinatawag na The Voice Bible, isang protestanteng Biblia, ang mababasa natin yon, mayroon tayong mabamasa word for word na pigs. Plural pigs. Sa special mention ang baboy. Diyan sa Gawa Kapitulo 10, 14 hanggang 16. So, ulitin natin pagbasa. Ano po ang confirmation ng Panginoon? Muli niyang narinig ang tinig at ang sabi sa kanya, "Huwag mong ituring na marumi ang nilinis ng Diyos." 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay binatak na pataas ang bagay na iyon. So, malinaw na malinaw, 3 times, 3 bisis
na kinonfirm, narinig ni San Pedro, Apostol Pedro, nga huwag mong ituring marumi ang lahat ng hayop na nilinis na ng Diyos. So, malinaw na malinaw mga kapatid na ang mga marumi ng mga hayop na tinutukoy sa Leviticus 11, lahat ng chapter 11 ng Leviticus ay kinonfirm ng Panginoon, tinig mula sa langit na nililinis ng Diyos. Sino po ba ang ating paniniwalaan? Ang tinig na mula gikan sa langit na tinig ng Panginoong Hesus, Panginoong Diyos, o si San Pedro? Pero bilang si San Pedro nag-isip, ano po ba ang resulta ng kanyang pag-isip? Sa chapter 11, ating mababasa nga chapter 11 verse 2 to 3, ating babasahin. Kaya't nang pumaon si Pedro sa Jerusalem, siya'y pinuna ng mga kapatid ng Hudyo. Ating start natin sa versikulo 1. Nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Judea na tinanggap din ng mga Hintil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya'y pinuna ng mga kapatid na Hudyo. Nakituloy ka sa mga Hintil at nakisalo sa kanila, sabi nila. So, malinaw na ang resulta ng pag-iisip ni San Pedro sa nakita niyang pangitain, hindi na siya sa Tagalog, salo na po siya sa pagkain ng mga Hintil. So, ang mga Hintil ay kumakain, walang bawal. Kita pong mga Pinoy, mga Hintil po tayo. Mga Hintil po tayo. Pero, ang mga Hintil, diyan sa Biblia, ay walang bawal na pagkain. Kumakain lahat ng pagkain, lahat ng mga hayop. Ang mga Hudyo lang, para sa kanila, marumi, bawal sa kanila, kay mayroon silang tinatawag na seremonyalo. So, malinaw mga kapatid na ang turo ng ating Panginoong Hesus ay wala ng bawal na pagkain, malinis na ang lahat ng mga pagkain, lahat ng mga hayop, nilinis na ng Diyos. So, sino ba ang ating paniniwalaan mga kapatid? Ang mga nagtuturo o nangangaral ba na bawal ang pagkain ng baboy? Na hindi man natin mababasa, ulitin ko po ang aking challenge ng mga kapatid natin mga SDA o sino mang hindi kumakain ng bawal para sa kanila marumi ang baboy. Pag meron kayong mababasa sa lahat ng bagong tipan, from Matthew to Revelation, entire New Testament, na isang sitas lang na nagsabi ang ating Panginoon Jesus o isang apostol na nagsabi, bawal ang kumakain ng karning baboy kay marumi yun. Malapit na tayo matapos. So, ano ba ang turo ng mga apostol? So, siguro, ang ating paniniwalaan, ang turo ng mga apostol, hindi tayo maniniwala yung turo ng mga Hudyo, kaya hindi man sila mga Kristiyanos Mga Judaism po sila. Para sa kanila, hindi po sila sang-ayon sa tinuturo ng ating Panginoon Hesus. Pinapatay pa nila ang ating Panginoong Hesus. So, tingnan natin ang mga pangangaral o turo ng mga apostol. Tingnan natin ang sulat ni San Pablo para sa taga-Corinto, 1 Corinthians chapter 10, verses 25 o talata 25 hanggang 27. Ating babasahin mga kapatid. Makinig kayong mabuti mga kapatid. Ating Brad Kenneth po, kapatid na Kenneth Alvin Bustamante sa Pagadian, kasama natin.
sa Catholic Faith Defender sa Diocese ng Pagadian. At the same time, nandyan sa DXPR Pagadian si Brad Kenneth. Magandang umaga sa iyo, Brad Kenneth. Happy Sunday, Jess Dominica, araw ng Panginoon, araw ng pagsambang natin ngayong mga Kristiyano. Ang 25, kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karni at huwag na kayong magtanong pa upang di mabalisa ang inyong budhi. So, malinaw mga kapatid na ang turo ng Apostol Pablo, kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan o sa Bisaya, yung sa Today's English Version, sa merkado ng karne at huwag na kayong magtanong pa upang di mabalasa ang inyong budhi. Pag sabi ni San Pablo, lahat ng nabibili sa tindahan ng karne, generic term yun mga kapatid, walang bawal. O niya, ang common na mga nabibili ng karne dyan sa merkado, ang common mga kapatid ay baboy . Pero para sa kanila, mayroon silang mga natuwiran po sila na sa Corinto, brother, wala namang baboy sa merkado sa Corinto. Parang nakapunta po sila sa Corinto . Ano sabi na? Wala po tayong oras sa pagpatuloy. Patuloy natin yon ng mamayang hapon, 1 to 2. Patuloy natin yung ating tinalakay na yun natin. Request yun sa ating mga kapatid na nandyan sa Luzon, mga kapatid na itong mga mananampalataya ng mga Katoliko, lalong-lalo na sa mga kapatid nating mga Catholic Faith Defender at mga OFW. Wala po tayong oras na pagpatuloy. Mamaya na lang hapon natin ating partner Master's Control, Brad Juber Ramanti. Pangalan po natin sa ating Chief Executive Officer, Reverend Father Darrell Rosales, sa ating minamahal na Archbishop Martin Sarmiento Mat, at same time may ang ating station manager, yung lingkod, Brother Tata Rosal. Magandang umaga at happy Sunday sa lahat. God bless us all.